Gusto nating sumakses. Am I right? Gusto nating matupad yung mga pangarap ng ating mga magulang sa atin. Tama? Walang problema sa Diyos. Ang laging problema nasa atin. Anong sabi ng Joshua 1:8? Okay? Sabay-sabay natin bigkasin. Ready now? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt have thy ways prosperous, and then thou shalt have good success. Sabi ng Panginoon, ikaw ang pipili. Ikaw ang gagawa kasi sumunod ka sa alituntunin ng Panginoon. I always say, kung pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero pag namatay kang hindi blessed, kasalanan mo yan. Father, we thank you. Help us to see that our time will come. Magdidili-dili kami araw at gabi upang matupad namin ang lahat na nakasulat sa iyong aklat, nang sa gayon kami giginhawa at magtatagumpay at makikita ng aming mga kamag-anak na meron kaming Diyos na umalalay, meron kaming Diyos na nagpala, meron kaming Diyos na sinasamba. Samahan mo kami, pagtiwalaan at pangunahan. Salamat po sa tagumpay na binigay mo sa amin. Pagod kami, pero happy pagod. In Jesus' name we pray. And all God people say, please be seated. Thank you very much. Pakibati mo yung katabi mo, sabi sa kanya, Happy Lord's Day. I'm happy that you're here today. Come on. Okay. May nagtanong, Pastor, patay po ba ang Diyos? Ano? Minsan siya namatay at minsan siya nabuhay maguli. Hindi siya taon-taon namamatay. Okay? In fact, I would like to say, because He rose from the dead, kung kayang buhayin ng Diyos si Kristo mula sa mga patay, kaya niyang buhayin yung patay na finances mo. Kaya niyang buhayin yung patay na pag-ibig na meron ka. Kaya niyang buhayin yung patay na pangarap na meron ka. Kaya niyang buhayin yung patay na pag-asa na meron ka. Okay? Why? Nabuhay nga yung patay eh. Right? Sometimes we think God is unfair. Bakit binibless niya yung classmate ko, yung kapitbahay ko, yung pinsan ko, yung kuya ko, yung ate ko, bakit ako hindi? Tapos napapasana all ka na lang. Di ba? Sometimes, we think God plays favorite. Siguro hindi ako paborito ng Diyos. Lalo na kung halimbawa, nasa community ka na binubuli ka. Don't come near us. Huwag kang sumama sa amin kasi you don't belong to us kasi you're ugly. May kausap nga akong 11 years old. Binubuli siya. Sabi niya, huwag ka sa amin, pangit ka. Sabi ko, Iha, kung pangit ka, ano na kami? Anong itsura namin? Kahindik-hindik. Sabi ko, you're so beautiful. Why would you allow others to look down on you? Why would you allow others to tell you, you know, you are unique, you are wonderful? Then she told me yesterday, sabi niya, Pastor, can I tell you one more thing? What? 11 years old, I am harming myself. Sabi ko, I notice. Nakita ko sa kamay niya, 11 years old. Listen to this. Puro hiwa. Hey parents, are you paying attention to your son? Are you paying attention to your daughter? 11 years old. My self-rejection. 11 years old. Sinasaktan ng sarili. Saan pa pupunta yan? Susunod niyan, magbibigti na yan. Kanya kung halimbawa ikaw ay may pamilya, meron kang anak, tayo dapat ang unang-unang pumupuri. Thank you. Every night, hatid ko si Bron. Every night, kakantahan ko si Sulen. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know
how much I love you. Please don't take my sunshine away. Then Bern will say, another version, look. O sige, you are my bron, my only bron. You make me happy when skies are gray. You never know how much I love bron. Please don't take my bron away. Thank you, Chok. Yun din ang kinanta ko sa mga anak ko. Yun din ang sinasabi ko sa kanila when they were growing up. Dahil ba galing ako sa magandang family? No! I came from a dysfunctional family. Hindi ko narinig na sinabi ng tatay ko, I'm proud of you. Hindi ako niyakap ng tatay ko. Isa lang ang picture namin for the 14 years na magkasama kami. Ganun kami ka-close. You see? Isa lang. Alam mo kung bakit? Lahat ng kapatid ko walang picture ng tatay ko. Ako lang. Kaya sabi ko, favorite ako ng tatay ko. At hindi namin narinig sa tatay ko na sinabing, mahal kita? I'm proud of you? Na. Saan ko natutunan? Sa Panginoon. Sabi ng Psalm 27:10, when your father and your mother forsake you, then the Lord will lift you up. Then the Lord will adopt you. Then the Lord will pick you up. Then the Lord will make you stronger. You see? Wala nang pakialam kung palimbawa ang tatay at nanay pabaya. May Diyos. Hanapin mo yung halaga mo sa Diyos. Am I right? Kasi sa Panginoon, hindi ka kulang. Lagi kang sakto. At lalagay pa. Okay? Sometimes, we think that God gives favor to other people. But sa atin, He withholds. Oo, tinitipid na naman ako. He plays favorite. Si kuya lang, si ate lang. Yung pinsan ko lang. May paborito yan si lolo eh. May paborito yan si lola eh. Kami hindi. Kasi, sometimes we think He's unreasonable. Wala bang dahilan para mahalin ako? Pagkabi, tuwan-tuwa ako, makita ko yung mga pamangkin ko. Si Radyo, naglilinis kasama si Lucilin. Mamaya sabi ko, tara. Sedi, kuwakan to. Si Sedi, nagmamap. Si Richard. Si Louie. Si Richelle. Munti ko na makalimutan sa liit eh. At saka si Ayesa. Linis kami, sabi ko. Sedi, ba't pag ikaw nagmamap, parang ang daming kalat? Dumudumi lang. Pero pag si Richard, tignan mo ka ko yung minap niya, ang ganda. Sabi ko, Richard, ulitin mo yung ginawa niya. Binibiro ko lang naman sila. Kasi, map kami, linis kami dito. Sabi ko, ako naman nag-aayos tong salamin dito. Linisin natin. Bakit? Privilege natin to. Hindi tayo dapat inutusan. Makikita mo, andyan si Arma nagbawalis, andyan si Stephanie nagbawalis, andyan si Elijah nagmamap. Makita mo si Michelle. Makita mo sino ba? Si Rose. Kasi, anong oras na yun? Hindi, si Joy. Makita mo si Jaymar. Pero napapansin ko, kung nasan si Jaymar, nandun ka lagi. Kung nasan si Joy, nandun ka rin lagi. Anino? No. Kasi pareho silang tumutulong dito. And I thank God for that. Samantalang dati, saan sila naroon? Inuman. Saan sila nandun? Sugal. Saan sila nandun? Sa kalye. Pasaway. But I thank God. Sabi ko kay Radyo, umayos ka. Pag umayos ang panganay, bit-bit lahat. Pag hindi maayos ang panganay, at may rejection sa kapatid niya, walang mangyayari. Tatandaan natin, why is it that we think that God gives to those na meron na, sagana na, pardon me with my words ha,
May kausap nga ako, sabi niya, Mambira, pastor, yung mga kamag-anak, parang, pardon me, tumatain ng pera. Tapos sila pa yung meron. Samantalang kami, ni utot wala. Samahan naman yung utot ng pera, hangin lang yun. Di ba? Gumano na agad. But sa amin, tight-fisted. Yan sabi ko, Lord, nakita mo po itong member namin. Pag meron siya natanggap, malaki o maliit, ino-honor ka. I ask you, dumating ka ba sa punto, kailan darating yung oras ko? If we only know God deep down, lahat ng ating mga pangit na aligasyon at pananaw, hindi totoo. Bakit? Imagine ha, God is inviting us to have a wonderful friendship with His Son, with the Lord Jesus Christ. Anong sabi ng 1 Corinthians 1:9? Ang Diyos ay tapat. Sa pamamagitan niya ay tinawag niya tayo na magkaroon ng fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. You see? The Lord is inviting us. God is faithful. He invites us to have a fellowship with His Son. Paano ka magkakaroon ng fellowship sa Diyos? Kaaway niya tayo. Romans 5:10, anong sabi? For if when we were enemies, kaaway tayo. Bakit tayo naging kaaway? Kasi pinili nating magkasala. You see? Kausap ko gabi si Adi. Sabi ko, Adi, how old are you? I'm 50 years old, Pastor. That's good. I'm 61. Yeah. Sabi niya, alam mo, Pastor, I think nakita na kita eh. Nagkasama na tayo sa Japan. We're in the same flight? Yeah. Yun yung alas 9 ng umaga, nasa eroplano na kami. Alas 9 ng gabi, Allen, hindi pa kami nakakaalis. Nasa eroplano pa rin kami. What would you do if you are in the plane? Almost 10 hours. 12 hours. Okay? Ang angas pa naman namin. Sabi ko kay Jeff, tsaka ay, Sir, good morning po. Bishop Sakya. May sumalubong sa aming BI, inasikaso kami, dumaan kami sa mga privilege lane. Sabi ko, sige. O di usap kami. O sabi niya, pinakain pa kami. Sabi niya, kasi po ito talaga yung problema namin eh. Sabi ko, sige, lapit natin. So habang nadudong kami, payapa ako, nakikita pala niya ako. Hindi ko naman siya kilala. Pero, perhaps he saw me kasi pareho kaming Harley owners at we ride together. Nakita na kita, Pastor, magkasama tayo sa Japan. Did I behave wrong? No. Alam mo, napakadali sa aking witnessan siya. Sabi niya, I'm a Buddhist and nagsisimba ako minsan sa Catholic. That's good. Nandun kami sa kalye. I was telling him, magkaaway tayo ng Diyos. Hindi tayo tama. Okay? At gusto ko maintindihan mo, tayo'y pinagkasundo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo. Imagine ha, si Kristo namatay para sa atin. Bakit? Para maibalik tayo. Para makipagkasundo. Sa pamagitan ng kanyang buhay, maliligtas tayo. Kaaway ka. Namatay si Kristo sa iyo. Sabi ng John 1:12, at pag tinanggap mo si Kristong tagapagligtas, ikaw ay binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Imagine yung kaaway magiging, hello? Tama? Magiging anak. Tatay ko nga, pinamigay ako eh. Kamag-anak nga namin, ininsulto kami. Can you imagine, bibigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos? Ano ba kalagayan natin? Ano sabi ng Romans 3:10? Nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Nasusulat sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kulitan ng Diyos. We all failed. We come short. Kapos tayo. Makasalanan tayong lahat. At bilang makasalanan,
Sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. May bayad, mayroong consequences, mayroon tayong dapat harapin. Kanya sabi ko kay Adi, sabi ko rin kay Mylene nung Friday night. Sabi ko, hi Mylene, how are you? You're night shift ka? Opo eh. How old are you? I'm 22. Oh, 22, you're still young. Sir, dalawa na po anak ko. 22? Okay, congratulations. How old is your baby? Hindi po, 5 years old po. So kung 22 ka, may 5 years old ka ng anak, nagkwenta tuloy ako. 17. Tapos, yung dalawa, oo. Yung isa, 3 years old po. Okay, so recently lang. Opo. Magkasama pa kayo? Hindi na po, single mom po ako eh. Okay. So your first husband, hindi po husband, na ano lang po. Okay, yung pangalawa, na ano rin po. O palagay ko, magtatatlo ka pa. O hindi na po. Ay, mabuti! Mabuti, nagising ka na. Pero most 22 years old, dalawa na anak. Ayun me? 17 siya unong nabuntis. Bakit? Walang tatay. Walang nanay. Malayo sa Diyos. Yun tayo dapat. Tama? Kaya hindi mo siya pwedeng masisi kasi walang gumabay. Are you with me? Sabi ko, how are you doing? Ito po, hirap. Nagtatrabaho po. Paano nagbabantay ng anak mo? Mga ate ko po. Okay. So I witnessed to her. I told her, kung paano pag nagtatrabaho ko rito, may bayad. Pag gumawa tayo ng kasalanan, may bayad din. 3 bahagi ng tao, katawan, kaluluwa, espiritu. Nung magkasala tayo, namatay tayo spiritually speaking kasi ang Diyos ay banal, ang Diyos ay perfecto, ang Diyos ay walang bayad dungis. So ang sino man pupunta sa langit, dapat kagaya ng Diyos. Hindi tayo, no? Kanya dalawa lang meron tayo, katawan at kaluluwa, kanya we're self-conscious and body-conscious, but not God-conscious. At pag dumating ang kamatayan sa atin, ito binurol ni Libing. Tinanong ko si Mylene at si Adi, Adi, pag namatay ka, are you 100% sure of going to heaven? Nako, sir, hindi ko po alam. That's why I've been here. I would like to tell you. Sa impyerno tayo pupunta. Doon tayo pupunta kung di natin tatanggapin yung inaalok niyang regalo. Regalo, sir? Yeah. Ano sabi ng verse number 23? But the gift of God. Do you know why I'm here? Why? Somebody bought what you're selling as a gift to me. Gift? Yeah. Sir, grabe naman, sir. No. Mas grabe yung gift ng Lord sa'yo. Kasi buhay niya ang binayad niya. Kaaway niya tayo. Makasalanan tayo. Tayo dapat ang makulong. Tayo dapat ang magbayad. Tayo dapat ang mapahamak. And yet, Christ died for us. Siya yung kumuha ng ating posisyon. Siya yung humalili sa atin. Ano sabi ng Romans 5:8? But God commended His love toward us in that while we were yet sinners. Yan ang tinanong ko si Mylene tsaka si Adi. Adi, diyan ka nakatira? Opo, ang ganda ng bahay mo. It's a very wonderful place. It's an old house dito sa San Juan. Pag nalaman ni Mrs. ng anak mo, sabi mo yung anak mo na nagdadrive niya sa sakyan mo, opo. Pag nalaman niya lahat ng sekreto mo, lalo na pag nag-ride tayo, makakauwi ka pa. Naku, sir, hindi na po. But here is God. He knew your secret. He knew my secret. He knew everything about us. And you know what I said? I love you and He died for us. Sabi ko, ganyan tayo kamahal ng Diyos, Adi. Ganyan tayo kamahal ng Diyos, Mylene. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. He died. Ano lang kailangan natin gawin? Romans 10:9, 10, and 13. Na kung ipapahayag natin ang ating bibig at maniniwala ang ating puso na si Kristo'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay. That's why I told you, kung walang resurrection at si Kristo'y namatay lang, tayo ang pinakamiserableng tao. Okay? Kasi si Buddha namatay. Tama? Si Confucius namatay. Lahat namatay. Pero si Kristo lang ang nabuhay mag-uli. Am I right?
Maniniwala ka na binuhay siyang muli. Ano sabi? Maliligtas ka. Verse number 10, sapagkat sa tinatawag na pananampalataya ng tao sa puso ay magdudulot ng katwiran at sa pamagitan ng pagpapahayag, tinatanggap ko si Kristo na aking tagapagligtas. Pag ginawa mo yan, sabi ng Diyos, magkakaroon ka ng kaligtasan. Kanya sabi ng 13, ang sino mang tumawag sa pangalan ng Diyos ay maliligtas. Kung meron pang pinaka-fair-minded, it is God. Kung meron pinaka-just, it is God. Kung meron pinaka-most reasonable, it is God. So if you are not blessed, kung hindi ka sumasukses, tama? If we're not favored, kung nangangailangan ka, the problem is not with God. The problem is in me. Okay? Merong isang 23-year-old na nagtatrabaho sa call center. Nagkaroon siya ng CKD. You know what CKD means? Chronic kidney disease. He was interviewed. Bakit ka nagkaroon ka niyo? You're still young. Kasi po sa pagtatrabaho ko po, laging kinakain ko po noodles, soft drinks, ganito po, ganyan. Tapos po energy drink and everything. Hindi ko po namamalayan yung naging lifestyle ko. Tapos hindi po ako natutulog ng sapat. Ito po nangyari sa akin. So what happened? Nagkaroon siya ng chronic kidney disease. 23 years old. Lifestyle. Hindi nainom ng tubig. Puro kape. Are you with me? Bakit merong nai-stroke sa CR? Hindi lang dahil sa nabasa ang paa. Lifestyle. Tama? Oh, pag constipated ka, listen ha, merong na-stroke dahil sa puwet. Pag constipated ka, napansin mo? Yung iiri ka, iiri. Yung pag-iri mo, naapektuhan yung ugat mo. Kanya kung halimbawa, mataas ang cholesterol level mo at umiri ka, maaaring pumutok yung mga ugat mo kasi yung ugat mo barado ng cholesterol, ng kung ano-ano. Are you with me? It's still a lifestyle. Hindi ka dapat, bakit ako nagkaroon ng kidney disease? Ba't ako na-stroke? Ba't ako? Kahapon habang nadudong kami sa Suzuki Beach, meron naglalakad. Sabi ko, ako dapat yan. Meron dong isa na ako dapat yan. When will you change? Pag inatake ka na? When will you change? Pag bagsa ka na? When will you change? Pag wala na nagtitiwala sa'yo? We need to be proactive. Huwag mong hayaan kanya katumino kasi naoperahan ka na. Wala pa, sagutin mo na. Have a wonderful lifestyle. Would you like to be Mylene, 22 years old, 2 anak? Isang 5 years old, isang 2 years old? Or 3? It's difficult for her. Dapat nag-i-enjoy pa siya ng tumbang preso. Nag-i-enjoy pa siya, dapat na nag-aaral. Ayun, me. But at 22, she is taking care of her 2 children. May kinausap nga ako sa kanya, ikaw. Kaya mong buhayin pag may nangyari sa inyo? Hindi po. Ba't lumalapit ka? Ba't hindi mo lagyan ng boundary sarili mo? You see? Hindi ko po alam na mali pala yun. Hindi mo alam na mali. Sabi ng Panginoon, okay? Lumayo ka, flee. Huwag lumapit. Huwag mong hayaan yung tukso. Tukso, layuan mo ako. Hindi lalayo tukso, hahabulin ka niyan. Ikaw ang lumayo. Oh, pero kahapon, nung nandun kami sa Subic, dumadaan ako. Nako, Gerard, yung dinadaanan namin. Lahat ng klase ng alak, sabi ko, wala dito yung paborito ko. Low class to. Pero hindi na ako natukso. Bakit?
wala na sa akin eh. Habang kumakain sila, Pastor, kain na po kayo. I'm okay. Hindi ko pa oras kumain. Mamayang gabi pa ako kakain. Pag nakontrol ko na yung appetite ko, kaya ko nang kontrol yung anger ko. Kaya ko nang kontrol yung attitude ko. Sabi ko, no, it's not time for me to eat. Mamayang gabi pa ako. God is all set to bless us. It is not a problem, but the problem is, are you all set up to prove to God, to trust God, to give to God? Ready ka ba? Every day, pinagpipray ko kayo. Sinasabi ko, Lord, tulungan po itong mga members namin na malaki o maliit ang blessing nila, they will choose to honor you. Malaki o maliit ang blessing nila, they will choose to obey you, they will choose to give glory to you. Ang tanong ko, can God trust you? Are we set to prove to God? By all means, God wants your success. God wants your prosperity. God wants you to be happy. Hindi maganda ni anak ko, lulugo-lugo, tapos ako magaling. No! There is a donkey for everyone. Hindi niya kukunin yung blessing ni Ferry para ibigay kay Josie. No! May blessing kay Josie, may blessing kay Jessalyn, may blessing kay Ferry, may blessing kay Leah. Hindi niya kukunin yung blessing ni Kay para ibigay dito kay A-Joy. No! God will never run out of blessings. There is a blessing for everyone, I ask you. If there is a blessing for everyone, then why are we lacking? God is somehow hindered to do so. You see? Ladies, when I met Mylene that Friday night, I felt bad. 22 years old. 2 anak. Single parent. Mag-isang binabata. Siguro nung 17 years old siya. Pag 17, ano bang year yun? High school? Senior high. Am I right? Senior high? Siguro sumali siya sa pageant. Sumali siya, merong sa, uy, galing mo girl. Ganda girl. Uy, pinansin ako, crush ko pa naman siya. Siguro sabi nung guy, tara, ride tayo. Hiniram lang naman yung NMAX. Hindi na nakauwi. Pag uwi, ma, sorry ma. Why? Hindi ako makakagraduate. Bakit? I'm pregnant. O sige, is that yan? Then, 5 years later, ma, I'm sorry ulit. Bakit? I'm pregnant. Doon dati, iba naman po. Lo, mangungulekta. DJ, is that the way you want? No. Martina, Matilda. Matilda, para kasi natutulog ka na eh. Oh. You see? Kyle, is that what you want? Rachel, Chami. Hindi ba dapat makita nila na kahit wala ang tatay at nanay mo, malayo kayo, ginagawa nyo yung tama? Right? Oh, Jacinth, your mom and dad is so far from you, right? Then show them that you're making the right decision. Okay? Until we remove all those hindrances, the blessings would not come. Nakita natin why God would not bless us. Unang-una, unbelief or confused. Di ba? Ano sabi ng Matthew 13:58? At hindi siya gumawa ng maraming magandang bagay kasi wala silang pananalig, wala silang pagtitiwala, hindi sila naniniwala.
Hindi sinabing hindi gumawa ng magandang bagay ang Panginoon kasi pangit ka. No, hindi yun. Kasi putot ka, panda ka, kasi maitom ka, kasi matambok ka, kasi no! Walang faith. Walang faith. God can bless us. But how can God bless us if we're confused, if we don't believe on Him? It is your belief that hinders Him. Siguro hanggang dito na lang tayo. Kung yun na naging linyahan ko, di hanggang ngayon naguhugas ako ng jeep. Hanggang ngayon nasa bangkal kami. Naguhugas ng jeep, nakatambay. Kakanta-kanta. Gusto kong mag-swimming sa balong malalim. Yung doon lang kami. Kakanta-kanta na lang kami doon. Walang mangyayari sa amin. How can God bless us if our faith is weak? God is a miracle-working God. God is a supernatural God. Nothing is impossible with Him, lalo na kung meron kang faith. Yung faith ang susi para mabuksan ang lahat. And faith is obeying God in spite of feelings, circumstances, consequences, and even if it doesn't make any sense. Maraming bagay ang gustong gawin ng Diyos sa iyo, kanya lang wala kang pananalig. Bukas, do you have faith that God will work? That God will that change the heart of the person na pinagpipray mo? Kung yun lang nababalik siya dito para makipag-usap, pagkilos na ng Diyos yun eh. Kung yung nag-sorry yung asawa mo sa'yo, pagkilos din ngayon ko pa ba naman, hello? Everybody has faith in something. Ang faith mo nasa trabaho, ang faith mo nasa sa pera, ang faith mo nasa friends. But the object of biblical faith is God. Siya. Because only God can make miracles. He turned the water into wine. He spit on the mud, inilagay sa mata, tapos pinaghilamos yung tao at siya'y nagkaroon ng paningin. You see, yung babaeng balon sa Saripat, what was her last meal? But God said, hey, unahin mo muna gawain ng Diyos and you will see what God will do. Many things in the Bible are unnatural. They came from a miracle-working God. Listen, God is not limited with your salary. God is not limited with your business. God is not limited with your pension. Ito yan ha, kung ang lahat ng meron ka galing sa sweldo mo, pinakabahirap kang tao. Bakit? Yung sweldo mo limited eh. Am I right? Kung yung lahat ng meron ako galing sa sweldo ko, wala ako, boy. Wala. Kanya, early on, 42 years ago, I was 19. Nung marinig ko si pastor na pipreach, sabi ko, Lord, hindi kita lilimitahan. Naghuhugas ako ng jeep. Pero sa paghuhugas ko ng jeep, I will honor you. Yung 5 pisong kinikita ko, binabalik ko sa kanya yung kaloob. Yung, Lord, yung 10% ko, tithes ko yan, 50%. Hindi malaki yun, pero napansin ng Diyos. Consistently. And then I grew up following Him, honoring Him with whatever I have. Estudyante, nag-aral, nagtrabaho. God has took notice of what I'm doing. Not because I'm good, but because of faith. Lord, magpapapansin ako sa iyo. Ha? Ang hinahanap ng Diyos pagtuo, pananampalataya, mananalig ka sa Panginoon. Hindi, kaya natin, inak, may pension ako, maglalampsam ako. Hindi ho yun. Limitado yan. The blessings are hindered by unbelief. Nangungulang ka ng pananampalataya eh. Faith changes all kinds of people. Faith conquers all kinds of problems. You fight your battles on your knees and say, Lord, mahirap, pero may Diyos ako. Mahirap, pero meron akong partner sa prayer. Mahirap.
but I have faith. The faith life is not free of difficulties, but those difficulties will be a stepping stone to strengthen your faith. Ano pa dahilan bakit hindi ka pinagpapala? Criticism. Pag ikaw wala kang ginawa kundi mag-criticize, mamula, manlait, why would God bless you? Ano sabi ng James 4:11? Huwag kayong magsiraan, mga kapatid. Siya na namumula tumahatol sa kanyang kapatid ay namumula at tumahatol sa kautusan. At ang hinahatulan mo kautusan, ikaw ay hindi tagatupad kung di isang hukom. Imagine, judge ka. Mali na naman yan. I-English. Sasabihin mo, Timothy, she is a man of God. She was. Mali, patens mo. Criticism, slander, gossip. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo pinagpapala. Alam mo kung bakit? Kasi kung criticizer ka, gossiper ka, slanderous ka, pag pinagpala ka, magyabang ka, siling ko sa imo, mas magaling ako, wala ka, labutawa, kamuti ka. Why would God bless us if we will just use it to criticize others? Nako, lahat magtagumpay, ikaw hindi. Who are we to judge? Right? Who are to look down? God hates gossip. Gossip is God's judgment or our judgment on attitude. We cannot honor God at the same time if we dishonor and we look down on others. Criticism is never good. It will produce depression sa'yo. Alam mo kung bakit? Yung kinikriticize mo, masaya. Hindi ka naman pinapansin. Ikaw, inis na inis. Imagine you're spending your life and your energy just to look for negative things. Lahat, susubay. Stalker! Ayan, napunta naman siya. Meron naman siya update. Ba't ganun? Ba't nagramin-nagi pa siya? Tapos tayo dito. Ano ba yung nasa kanto dyan? Paris lang tayo, overload. Bakit siya kasama nila? Ba't ang saya nila? Ba't tayo hindi? How can we be blessed if we're critical of others? Ano sabi ng Proverbs 14:7? Umalis ka sa harapan ng foolish man pag naramdaman mo yung kanyang labi ay walang karunungan. God hates gossip. God hates those that sow discord. Sabi nga ng Proverbs 6:16, anim na bagay na ayaw ng Diyos, 7 ang karumaldumal. Verse 17, ang palalong mata, sinungaling na dila, ang kamay na gumagawa ng masama para manakit. Verse 18, ang puso na kumakata ng masamang imagination, ang paang matulin sa paggawa ng masama. Verse 19, isang bulaang saksi. Bili mo, fake news peddler ka, na nagsasalita at nagtatanim ng pagkakahiwa-hiwalay. Tuwan-tuwa kang naghiwalay yung mag-asawa, naghiwalay yung magjowa, naghiwalay yung simbahan. Kasi ikaw, God hates people that sow discord. Dapat nagkakaisa, hindi pinagkakaisahan. You will not see the blessings of God if you're doing what God hates. We're the ones who created the hindrance and the walls that separate and prevent the blessing of God to flow to us. Then we will blame God. Lord, bakit? We cry out so loud. Fix it, fix it, fix it, fix it. Wala kang tigil ng kakriticize. We're the ones who hinder the blessing. If we cannot say anything good, shut up.
Why would God would not bless us? Confused? Criticism? Number 3, contempt. What is this? Disobedience. Pag hindi tayo masunurin sa Diyos, tayo humahad lang. Proverbs 22:4. Pagpapakumbaba at takot sa Diyos ay kayamanan, karangalan, buhay. I ask you, naintindihan mo ba na sa bawat pagsuway natin sa kalooban ng Diyos is not humility, but pride? Ba't ako susunod dyan? Simple lang. Alam mo, dapat mong patawarin yung nakagawa sa'yo na mali. Pinatawad mo ba? Itaga mo sa bato. Hindi ko makakalimutan yung ginawa niya. Hello? Gabi-gabi, inis, ngit-ngit, asar. Gabi-gabi, matutulog ka lang. And there is always something there to remind you. Ha? Biglang magpapop up yung dati mong post. Pagkasama kayo, salbahe pa naman ang meta. Di ba? Delete. 10 years ago, delete. Every sin is disobedience to God. Every sin is a sin against God. Hindi yan pagsuway lang sa nanay, hindi lang yan paglapastangan sa asawa, hindi lang yan pag-disrespect sa uto. No. It is a sin against God. Ang Diyos ang unang-una. So if you're walking in disobedience, we will not see the blessings of God. Kung masuwayin ako, hindi ko makikita yung riches, yung honor, and life. God does not want you to be involved in an ungodly thing, in an ungodly places, in ungodly people. Kung ngayon palang teenager ka, wala kang disiplina. You see? No. Kung talagang tayo, intayin natin ang tamang panahon. Huwag muna ngayon. Okay? Asikasuhin mo yung pag-aaral mo. Asikasuhin yung pag-aaral ko. Okay? At kung talagang tayo, papahintulutan Diyos yan. Kasi yung crush mo ngayon, iba naman yung crush mo bukas eh. Pagpunta mo na ng high school, senior, at ng college, tama? Malilito ka. Si Eva ba, si Aisha, o si Faye? Di ba? Huwag muna. Okay na humanga. Yan sabi nung 11-year-old na pag-uusap sa akin, Pastor, I need a therapist. Okay. Can I talk to you? Okay. Alam mo, Pastor, I have something to show to you. I have a crush. Okay, that's good. Tama yung paghanga. Kasi yung crush, paghanga. Pagka yung paghanga sumobra, paghahangad. Pag naghangad ka nang wala kang kontrol, magiging hangal ka. 11 years old ka lang, girl. Sayang. You did not ask me what I prefer. Why? I prefer girls. Okay. Let me tell you. When you look at yourself, what do you see? A body of a boy or a girl? Girl. Then if you're a girl, this socket is for this plug is this. Pwede ba na magkailaw at gumana ito? This plug is for this. You work on design. But I have this feeling, Pastor.
Feelings are material. Alam mo, feeling ko, sasakalin kita. Yun ang feeling ko. Pero will I do that? Hindi. Bakit? Kasi that's bad. Tama? Opo. You look at yourself. Then why are you like that? Kasi some of my friends are like that. You see? You follow God. Then you know what he said? I'm hurting myself. Puro hiwa. Does your mom, dad knows that? They don't mind. Does your dad knows that? Well, you come to the Lord. And I'm here, and your Rola Ellen is here, and we will help you. 11 years old. Right? Paano pag naging 15 yan? Tama? Can we talk again? Yes, Pastor, I'll call you. Have you read my yeah, I read. Then, let's go there. Alam mo, lahat tayo darating dyan. Okay? Kasi 11 ka pa lang na, wala ka pa sa 13. Kasi pag 13 ka, 11 ka to 13, confused ka eh. Hindi mo alam kung matanda ka na o bata ka pa. Tama? So you need to learn. Enjoy life. Do what your age should do. You don't copy those people kasi bakit? In the end, wasak ka. Kanya sabi ko sa inyo no Friday, di ba? Huwag ka lang mangarap magkaroon ng tent, dapat may altar ka. Dahil pag puro ka tent, mawawala lahat yan. Talo ka. Sabi niya, thank you, Pastor. Imagine, ha? God has redeemed us. He saved us. God has given us the Holy Spirit. And the Holy Spirit dwells in us. Okay? Nakatira ang Holy Spirit sa'yo. Tapos, ang Holy Spirit nakatira sa'yo, nakikita niya yung post mo, nakikita niya yung ayun may, yung pinupunta mong site, yung mga ka-text mo. Our body is the temple of the Holy Ghost. Jesus is in your heart. God has cleansed us and washed us with His own blood. Kanya namatay siya sa krus para ligtas tayo. Then why are we bringing our body sa fornication? Why are we bringing our body sa vices, sa club, sa sugalan? Kanya nung ako'y bagong ligtas, sabi ng tropa, oh, Joey, tagay mo na. I can't do that anymore. Grabe, yabang mo naman. Bubuhos ko sa ito. Buhos mo na lang. Maliligo ako. Pero tanong ko sa iyo, kaya mo? Babasagin ko na to. Bayaran ko lang kay Ate Nene. Okay lang ako. Hindi ka ba natutuwa na nagbago ko? Sabi nga ni Rene, hindi lahat ng kaibigan mo natutuwa na nagbago ka. Alam mo bakit? Pustahan tayo, babalik din sa atin yan. Hindi niya kayang magbago. Di ba sagin mo yung trip nila? Tama? Oo. Basagin mo yung trip nila. Dahil may Diyos ka na tumutulong sa'yo. Imagine nanay ka, tatay ka. Wala kang ginawa kundi humawak na madyong, baraha, sugal, alak. Kakagay mo yung anak mo. Nakikipag-text ka, nakikipag-away ka kung anong kabastos ang ginagawa mo. Kakagay yung anak mo. So naipapasa mo sa anak mo yung generational cursed. Do you think you can get away with those things nang wala kang trouble? Ano sabi ng Panginoon? Psalm 139 verse 7. Saan kami pwedeng pumunta? Saan kami tatakas mula sa iyong presensya? Meron tayong pagtataguan? Wala. So ibig sabihin, lahat ng lihim natin alam ng Diyos at kung titignan ng Diyos yung lahat ng lihim natin, will there be enough reason for God to bless us?
tayo nagiging hadlang kung bakit hindi tayo pinagpapala. Alam niyo yung ka-text mo. Alam niyo yung binayaan mo. You see? Kaya pag nakikita ko si Kay, sumasakay sa angkas, tama? Sabi ko, okay, distance ha? Oh, di ba? Sinisita kita. Oh, lumayo ka. Taba-taba mo pa naman. Sabi ko, hindi ko siya masisisi kasi wala silang mode of transportation eh. Oh. Nung makita ko minsan si Stephanie bumaba, sabi ko, boyfriend mo? Di po. Ano po yun? Move it. Di baka boyfriend mo. Matanda po yun eh. Eh kung bata, di po, nagbayad po ako. Sigurado ka? Opo. O baka naman nakasubsub ka. Bili mo nakaganon yung driver, nakasubsub. Eh pang sports bike lang yun. Hindi po, hindi po. Distance ha, distance. Right? Baka mama ko na po magsusuot ng helmet nyo. Oo. Parang halikan mo ako ah. Hindi, sinusuot ko po yung helmet nyo. Oh, tapos patutugtog ka pa, Ebat Adan. Bastos yun ha. Gustong-gustong pampanood si Elias. Bastos yun. Ayun, may. Wala ka nang ginawa ko. Follower ka pa ni Habibi. Hello? Why would God bless you? Right? Bumalik sa Manila. Then sabi mo, Lord, ba't hindi ko pinibless? No one gets away with God. No one can hide from Him. No one can say, no one knows what I did. No, mali. God knows. He always knows. Tayo ang gumagawa ng dahilan. Sedi, may dahilan ba ang Diyos para pagpalain ka? Right? Hindi ko inaalis yung crush mo. Hayaan mo yan. Tama? Pero magpatatag ka sa Diyos para pagdating ng oras, kung talagang siya, chen-chen, tama? Successful ka na. You know what? Eh, kung alam ng Diyos, ba't di niya ako itinatama? No, listen. God is just giving you a chance to repent. Okay? Kasi kung talagang anak ka niya, may hataw yan. God says, I will not leave you nor forsake you. Hindi siya magche-check out tuwing gumagawa ka ng mali. Nakikita niya ang lahat, nasasaktan siya. He's there when you're grieving. He's there while you're fighting. He's there habang nagsusugol ka. He's there while you're doing the sin that causes God to grieve. Alam niya yun, Anding. Ivan, alam niya. Jethro, nakikita niya yun. Pwede kang maglihim sa nanay at sa tatay. Sino yan? Wala po. Assignment namin. Assignment? Ba't may heart? Ba't may mga emoticons? Wala po yan, wala po yan. He will not check in kung gagawa ka ng mabuti. He will not check out kung gagawa ka ng mali. He is there all the time, crying while you're destroying yourself. Imagine, sinisira mo sarili mo, sa tingin mo matutuwa ang Diyos sa'yo, Althea, kung gumagawa ka ng mali. Sa tingin ba ang Diyos magre-rejoice? John Paul, kung halimbawa nakikipag-away ka, your dad is not always with you, Joshua. But God is always with you. Alam niya ang dahilan kung ba't ka nangingiti. Alam niya ang dahilan ba't ka nasisimangot. Alam niya rin kung sino yung nagpapatibok ng puso mo. Hindi dito sa puso ko. How will we enjoy the blessings of God if I am walking in disobedience? Di pag binlas ka, saan mo gagamitin yung pera?
inuman, kasalanan, then why would God bless us? Bakit ka pagpapalain, Jill, kung gagantihan mo yung nagdemanda sa'yo? Right? Alisin ang ngit-ngit, galit, inis. Kung ang kasalanan may amoy, if sin has a smell, ano na amoy natin? Get out of my face. Ang baho mo! If sin has a smell, anong lasa natin? Sabi ko kay Ellen kanina, ano niluluto mo? Pesa. Okay. Kasi hanggang bahay namin umaabot sa kwarto ko, umaabot yung yung bawang tsaka lahat na. Kung ang kasalanan may amoy, anong amoy ko? What will be our taste and smell? You know what? We will smell like garbage. If our soul eats garbage, then how can we have the blessings of God? Alam mo gusto ng Diyos sa'yo, Evelyn? Alam mo gusto ng Diyos sa'yo, Jomer Pasoy? Alam mo gusto ng Diyos sa'yo, Grace? 3 John verse 2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper. Gusto ng Diyos sa iyo, Mariel, pinagpapala ka. Kung paanong lumalago ka sa kalusugan. At ang kalor mo, pinagpapala. Holistic ang Diyos. Ayaw niya na may blessing ka financially. Tapos, no. He wants you to be healthy. He wants you to be faithful with the Lord. He wants to bless you holistic. Pera, kalusugan, pananampalataya. Pag nakuha ko to, iiwan ko na itong demonyong asawa ko. Paano ka pagpapalait? Tingin mo sa asawa mo, demonyo. Hindi mo nakita sarili mo, satanas ka. Katribo kayo, kasi bunganga mo lang eh. Sabi nung pastor, Stoy, saan ka uuwi? Uwi na po ako. Sino kasama mo? Alam ko naman po, pauwi sa bahay. Teka, saan ka ba nakatira? Sa impyerno po. Ano impyerno? Ano ka ba? Di ba nagsa-Sunday school ka? Opo naman. Alam mo ako, niloloko mo eh. Ano pangalan tatay mo? Satanas po. Ano pangalan nanay mo? Bruha po. Ano pangalan mo? Demonyito po. Ako, niloloko mo eh. Hahatid niya kita, hinatid, pumunta doon sa malayo. Naglakad sila. Pagdating pa sa bahay, sabi nung nanay, nasaan na yung demonyitong anak mo? Sabi nung anak, kita mo na. Ikaw, bruha kang ingay-ingay mo. Makaalis na nga sa impyernong bahay na to. Sige, Satanas, umalis ka dyan. Kita mo, pastor? Ano bahay mo? Ano pangalan ng tatay mo? Ano pangalan ng nanay mo? Ano nakakain ng anak? Hello? Amen? Tapos, saka that God will bless. Bunga nga lang natin, di natin madisiplina. Gusto ng Diyos, ano sabi ng verse 2? I wish above all things, sabi ni John, that thou mayest prosper. Pinagpapala ka. You see? Hindi ka nagsasana all. Malusog. Paano ka makakapag-travel? Tama? Even as thy soul prospereth. This is God's design for you. Malusog, pinagpapala, faithful sa Diyos. Amen? Tanong, pwede ba sa'yo yan? Pwede. Kaya mo ba? Kayang-kaya. Kanya lumapit ka sa Diyos. Kasi kung ikaw lang, di mo kaya yan. Confused, criticism, contempt. Pang-apat, conceited. Ano yan? Yabang. Ba't tayo pagpapalain kung mayabang tayo?
There's a sin na hindi mo pwedeng ma-detect agad. Pero ang resulta, kapahamakan. Ito yung kasalanang kinamumuyan ng Diyos una sa lahat. Alam mo kung bakit? Wala pa ang mundo, nandun na yan. At ang yabang, walang kinikilalang tao, mayaman, mahirap. Pwede itong pumasok sa kahit anong antas ng buhay. Ito'y kasalanan na lahat tayo guilty. Believe it or not, this is the only sin that even your face can commit. What is that? The sin of pride. Kakausapin mo ko, bagsak ka nga, hello, top 3 ako. Papayuhan mo ko? Ang gulungan ng family mo? Yabang po yun. Maaring sabi ko nga Friday, hindi ka, nagkaroon ka ng disiplina sa bibig mo. Hindi ka nagsasalita. Pero yung facial expression mo, yabang din yun. Di ba? Yung kilay mo lang eh. Yung tulis pa ng uso. Proverbs 6:16. Ano na bagay, kinamumuyan ng Diyos. 7, karumaldumal. Verse 17. Mayabang na tingin. Lalakad ka, di ba? Nakuha mo yung sweldo mo. Nakita mo ba? Nakita mo yung barkada mo. Ano ang description ng pride? Pride is thinking more highly of ourselves. Feeling mo ikaw ang pinakamagaling. Ikaw ang pinakamatalino. Ikaw ang pinakasusi ng lahat. Mali. Kasi kung ikaw, di sana ikaw ang Diyos. Right? It is humbling to see and to think that God made man out of dust. Okay? Kinuha tayo mula sa alabok. No matter how much makeup you put, or jewelry na ilagay mo, tama? Para kang si Boss Toyo. Come on, baby. Come on. O naka-signature dress ka. Sa China, mura lang pala yan. Lalagyan lang ng tatak, diba? Nagalit yung mga Chinese. Sabi niya, alam niyo ba yung binibili niyong Hermes na yan, ito, ito lang ang presyo yan. Tapos ibibenta sa inyo yung mahal. Dito lang yan. Dito na kayo pumunta sa amin. Wala lang tatak, pero pareho lang. Kahit na anong suot mo, kahit anong pabot mo, we don't have enough amount to boast. Bakit? Proverbs 27:1. Huwag mong ipanghabog ang bukas. Hindi mo alam kung ano mangyayari. This year, namatay si Pirita Corrales. Namatay si Nora Honor. Tama? Hinangaan lahat yan. Kinilala. Kung hindi ligtas yan, hanggang lupa lang yan. Papalakpakan ka rin eh. Tama? Kanya nang sabi na verse 2, hayaan mong ibang tao pumuri sa'yo, hindi ikaw. Bili mo, post mo na, comment mo pa, share mo pa, like mo pa. Mas lagay po, everyone. Antindi mo, girl. Hindi ikaw. Kasi, kanya nga kahapon merong nag-post. Sabi niya, si Chadi, I met Pastor Sako when I'm still in high school. During our mission emphasis at my home church in La Carlota. Pastor Sako always quote something about his pastor, BP Eric Fajardo. The April 13, 2025, during our Sunday service, or Sunday school,
I sighted a familiar face beside Dr. Armin Salva. I was amazed to see personally Bishop Fajardo. Thank you for the real talk preaching. No fancy words, just plain and simple words that reach my soul. Thank you. I don't remember Chari, but he remembers what I said. I always brag about Pastor Fajardo. Sabi niya, Pastor, I'm with your pastor right now. I'm standing with him. I shook his hand. Sabi ko, I'm happy. Thank you. Now you understand why I love him. Beside that, everywhere we go, may taong mas magaling sa'yo, mas gorgeous sa'yo, mas matangos ang ilong sa'yo, mas maputi sa'yo. Tama? Mas sexy sa'yo, mas kaakit-akit sa'yo, mas smarter sa'yo. At feeling mo, the lesser us, not a better us. And so God says, you don't have the right to brag or boast or be proudful. You are not more special than others, but I love you just the same. And you know what God said? I love you just the way you are. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Shh. Just learn to live by faith. Just learn to be obedient. Others are not as special as you think you are, but I love them just the same. Ilagay natin ang sarili natin sa tamang posisyon. Complement what lacks in others and let them compliment you. You see? Wala kang ginawa kundi mamula Wala kang ginawa kundi hanapin ang mali. Tapos naghahanap ka na, ba't walang nag-a-applause sa akin? Inaani mo lang, girl, yung tinanim mo. Don't think of yourself more important than your pastor. Nor the rest of the church member. Kung wala ako dyan, kawawa yung church na yan. Church huto ng Panginoon. Ang unang mga nagpasimula ay mga apostles. Wala na mga apostles nagpapatuloy pa. Tama? Instrumento lang po tayo. Hindi tayo pwedeng maghambog. Okay? Nakakatuwa kasi nagkaroon po tayo ng tinatawag na purity ring kahapon. Tama? Nung isang araw. Alam niyo po ba na may kasabay tayo na gundi ng programa nila? Di ba? You see? Am I right? Di ba I told you? Who crafted that? Tayo. And I thank God. Yan sabi ko kagabi kay Pastor Bot, sabi niya, kamusta? Ito ako, tol. Nakita ko nga yung mga poste may pure. Sabi ko, thank you, tol. Natuto kami sa purity ring. Sabi niya, loko. Sa'yo galing yun Kundi, we're just doing it. We're having fun. Di ba? Don't let pride eat you up. Mag-submit ka sa leadership ng pastor mo, sa council niya, seek his prayer and alliance, at huwag mong hayaang makikitang yumayabang ka. Nagiging arrogante ka. Doon sa authority nilagay ng Diyos sa'yo. I have been here for 42 years. And never did I rebel against my pastor. There are some people who want me to speak to their conference and everything. And I said, saan gagawin? Dito, I'm sorry, I cannot. He's not my enemy, but I don't want to hurt my pastor. You know what? Dahil pag tumungtong ako dyan, parang sinampal ko yung pastor ko. I'm not saying they're wrong. No. I don't want to hurt my pastor. He's 73 years old. I don't want to add more to what he's going through. Pride is thinking more highly of ourselves. Pride is taking credit for success. Kung hindi ako naging camp director dyan, wala yan. Intayin mo. Next year, si Arman daw ang magiging camp director. Pagka nagpa-register ka, may timbangan. Titignan yung BMI mo. At pagka mabigat ka, okay, mas mataas yung bayad. Tapos, ito pa, 1 meal a day lang.
Tapos, no rice. No carb. At pag marami natatawa ka, Claire, post ka ng post. This is my husband 22 kilos ago. Okay? Tapos nag-post ka pa, he is now here, 22 kilos now. Okay? Tapos yung pa rin mga, buti pumunta sino ba yung dalawang bata? Si Ayesa, tsaka si Lang Gomez, doon sila. Talagang ni-create pa niya. Oh. Tapos, pag na-late, 10 push-up. Pag hindi nag-participate, pull-up. Okay? Oh. Kanya sabi nung isa, Pastor, left na group na po ako. Hindi pa nagsisimula, nag-left the group na si Ruby. Left the group na po ako. Sabi ko, bahala kayo. Okay? Next year. Pero sabi naman nila, sabi ni Bonnie, sa 2027, 10 araw ang ating camp. Ba't 10 araw? Kasi hindi natuloy yung 2026. Natakot mawala ng rice. Hindi na pumunta. Kaya pumunta ng 2027. Kaya na mga kamote kayo, hindi pa nga tapos itong taking credit for myself. A proud person will seek compliment and brag on his accomplishment. Ano sabi ng 1 Corinthians 15:10? Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga ay ako. Ibig sabihin, it was God's grace. Kinaabagan lang tayo. Ginamit lang tayo. Wala tayong pwede ipagambok. At yung biyayang ibinigay sa akin ay hindi nasayang. I labored much abundantly than they all yet, not I, but the grace of God that was with me. Kung ginamit ka para gumanda yung edition mo, kung ba't kayo nanalo, di ba? Oh, di ba? 3 lang naman ang position niya na first, second, third. Tama? Oh. Di ba? Kanya kami naging best edition kasi ang galing ko. Ako kasi yung nag-ibdiya. Biyaya. Ginamit lang natin. All of you and you are and possess is only by God's grace and mercy. There are no self-made man. Ikaw at ako are illumination of everyone who has invested in us. May nagtanim sa'yo, may naniwala sa'yo, may nagtrain sa'yo. It would be a great day if everyone will learn to direct the praise to God and acknowledge those who God used to make you a better you. Kanya nga, di ba, nagulat sila. Nung tinayo natin itong building na ito, ano nilagay natin? Eric Fajardo Building. Yung tinayo natin yung building sa likod, Christina Fajardo. Sabi na, ikaw, Joey, saan? Sa lapida. Nakalagay, nasa langit na siya. We acknowledge the one who trained us. We acknowledge the one who invested. I may look better than my pastor, but I will never be greater than him. Why? He planted, I watered, God gave the increase. Wala akong karapatang magyabang. Recipient lang ako ng biyaya. You see? That's why a lot of pastors would like to say, turuan mo kami niyan. Hindi natututunan yan. Hindi tinuturo yan. Lifestyle yan. Wala tayong karapatang lapastanganin ng nauna sa atin. Parangalan natin sila. Ano sabi ng Proverbs 5:12? And say how I have hated instruction. Ayokong pinagagalitan ako at ako'y sinasaway. Verse 13. Hindi mo nga sinunod ang tinig ng aking tagapagturo. Hindi mo nga ikiniling ang pakikinig. Anong purity ring? Aangkas ako kung sino ko gusto. Liligawan ko to kahit di pa dapat. Do not just say thank you. Binasalamatan ba yung nag-correct sa'yo? Yung matapang na nagsabi, mali girl yung ginagawa mo. Consider this. You wouldn't be what you are today, and you wouldn't have what you have today kung wala ang Diyos
yung nanay, tatay mo, yung lolo at lola mo, yung kuya mo, yung ate mo, at kung wala yung church at wala yung pastor. You would not be in the ministry if not for the calling of God. You would not be able to develop if not for the trust and the instruction of your pastor. You would not have the ministry if not for the minister. You see? Kanya ako nagpapasalamat. Natutunan ko yun. 83, binabasto sa mga pastor. Because why are you doing that? Nung hindi nga ako ligtas, ang galang-galang namin sa mga namumuno sa aming mga pare, hindi namin na, pas ito, pastor, tama, gaawayin ninyo. So I studied how to treat the pastor. Walang Google nun, ha? Walang ChatGPT. Puro libro, aral, Bible. Then I crafted how to manage the work of God well. I crafted on how to treat, and I lived that. Bakit? Yun eh. Pride is thinking more highly. Pride is taking credit. Pride is thinking we deserve to be treated better. Pastor, hindi mo na ako magta-church, ha? Bakit? Wala nang parking space. Look. Tsaka yung favorite seat ko, may umupo. Look, where's ko? Deserve. The fact is this. We all deserve hell. Okay? Anything better than hell is grace. Kanya sinanong ako ni Larry, sabi niya, Tol, okay ka lang dito matulog? Sabi ko, Tol, anything better than hell is grace. Okay lang itong pagkain? Don't worry about me, I don't eat. Sa gabi lang ako nakain at hindi naman ako kumakain ng marami. Anything better than hell is grace. Why would you think you're so entitled? Na dapat ito yung damit mo, ito yung sinusot mo. Na! Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. If you think you deserve better, punta ka sa impyerno. You're easily offended. You have a chip on your shoulder. Pride makes people think na dapat nasa akin ang atensyon. Ako dapat yan. Sa akin dapat yung pinakamasarap na Jollibee. Ako dapat yung maraming ganyan. Pride causes discontent because it thinks that what it gets is always not enough. Ito lang? Ito lang? Pride ushers people to unhappiness. Alam mo kung bakit ka hindi ba masaya? Mayabang ka eh. Bitterness. Sabi ko nga nung Friday, alam mo kung bakit ang ampalaya mapakla dino? Didit? Hindi napasama sa bahay kubo. Kinanta. Oh, di ba? Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Ano-ano? Singkamas at talong, sigarilyas at mani, itaw, bataw, patane, kundol, patola, upot, kalabasa, tsaka meron pa, labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya, at sa nasa ng ampalaya. Kanya mapakla siya. Hindi siya napasama. Are you with me? Kanya ka ba nagaganyan kasi hindi ka napasama? Ako naman yung nag-isip ng programa na yun ah. Kanya nga sumakses kami. Tapos, naihilang ako, hindi na kasama sa picture. Tapos nagpicturan sila, nasa gilid ako, yung nasa gitna, wala namang ginawa. Late nga siya. Dumating siya Thursday na Thursday. Samantala ako, Monday pa lang, nandito na. Tapos siya yung katabi ni Pastor. Ako nasa gilid. Yun lang, hindi ba dapat masaya tayo? Why did Jesus surrender his life for you? It is not to serve you so that you could be saved. No. Why did we surrender ourselves to Christ? Is it not to be saved and so we could serve? If then, pride have no room in your heart. Walang puwang ang yabang.
We are saved to serve. Nakita mo, ha? Ha? Ako yung Mr. Camper. Ako yung Mr. Camp. Ikaw, nasaan ka? Hindi ka napansin. Sorry. No. We are saved to serve. We're servants of one master, and that is Christ. And the only pride and pleasure a servant gets is that he obeys his God, his master. The only pride and delight accepted to God is that we submit to His will in faith and in love. A proud person is the one who walk not with God. Ano sabi ng Psalm 119, verse 165? Dakilang kapayapaan ng mayroon na nagmamahal sa talad at walang makakatisod sa Kanya. Natisod ka? Na-offend ka? Natakot ka? Hindi mo mahal ang Word of God. Sabi ni isa, pastor, humble ako. Gumawa ako ng libro. Thank God I'm humble. And I'm not proud. Ayos ka. Pride is thinking. Pride is taking. Pride is thinking will serve. Pride cannot say, I'm sorry. Don't leave me. I want you here with me. He cannot say, I'm sorry. How hard it is for an arrogant person to say, I have sinned and I was wrong. I ask you, when was the last time you say sorry to your wife? When was the last time you say sorry to your husband? When was the last time you say sorry to your son and your daughter? When was the last time you say sorry? God, I felt sorry. Ang laki niyan. Kinagat ni Bron. Sabi niya, Lolo, one bite lang. Okay. Binight. Bumaon. Pagbaon, sorry. One bite ulit. Sorry. Alam mo, hindi ka sincere sa sorry mo. Pumapatol ako sa bata. One bite lang, Lolo. One bite lang. Then I say sorry. Pinungunahan na yung sorry. Sincere yun, sincere. Baon! Enlit pa naman nung karga niya. Sabi ko, gantihan kaya kita. Then magsosorry ako sa'yo. Ang sakit hanggang ngayon. You see? Makain kami. Yung isang gabi, natapon ni Ellen lahat yung tubig. Basa ako. Nakatingin na ako sa kanya. Kasi natuto na akong hindi mag-react. Sabi niya, not sorry ha. Okay na. Feeling ko, nag-swimming ako ulit eh. Tubig lang natapunan ako, mumurahin ko siya, aawahin ko siya, hihiyain ko siya sa mga anak ko, sa manugang ko, kay Bron, higit sa lahat sa Diyos. Palit ako ng short. Palit ako ng brief. That's all. Tubig lang yan. Isipin ko lang, nag-swimming ako. Ano mawa sa'yo nangyari yan? Anong gagawin mo? Tanga-tanga mo naman, tubig lang? Abot mo naman ah! Yun lang. First John 1:8. Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin sarili natin. At ang katotohanan, wala sa atin. The Bible says, unconfessed sin is pride. Activity, attitude, habit. When we go on our way, do our own thing. Anong church? Anong Bible? Anong pangalan tatay? No! It breaks the connection and the fellowship between us and God. We try to cover up things we know na dapat nating sabihin, Lord, mali po ako.
Psalm 66:18, if I regard iniquity. Paano ka magkakaroon ng answered prayer? Amen? If I regard or cherish or try to hide sin, the Lord will not hear me. He will not bless us. Amen? Pride drives us to keep us with others. May bagong kotse siya, bumili rin tayo. May bagong TV siya, bumili rin tayo. May bagong jowa siya. Ecclesiastes 4:4, at tinignan ko lahat ng nangyayaring gawa at bawat tama. Pero yung kainggitan ka ng kapitbahay mo, vanity and vexation of spirit. Kung ang goal mo sa buhay, kanya ka nagsisikap para yabangan yung kaklase, kapitbahay, barkada mo, yung nanliit sa iyo nung kindergarten, 61 ka na, di ka pa makamove on. I need to keep up with them. I must have the TV. I must have that gadget. I must have those shoes and that hair. That hair. Oh, gigilo ko. Nagpariban siya, magpapariban din tayo. Kalbo ka na, girl. Ang nipis na ng buhok mo. That complexion, dapat magpaputi rin tayo. Ba't di ka nagsuswimming? Kasi sayang yung gluta. We want what others have. And we want to be that we are not. How many times I told you, do not insist on what you cannot handle right now. Huwag mo munang pangarapin yung hindi mo kayang i-handle ngayon. Palakas ka muna, boy. Huwag mong inggitin ang sarili mo sa kapitbahay mo. Huwag mong pilitin yakapin ang hindi mo pa kaya. Kasi kaya mo na mag-asawa, kaya mo na mag-alaga ng anak, kaya mo nang magtrabaho, o kaya mo lang humingi ng baon. Huwag muna. Society has many misconceptions about materialism, and none of these are true. Anong conception? Having more things will make me happier. Hindi totoo yan. Having more things will make your bills sa kuryente tumaas. Ngayon ang kakanta, bahay, kondo, kahit munti, ang mga gadgets doon ay sari-sari. May Xbox, may iPhone, at sa paligid-ligid ay puno ng chargers. Tapos nagtataka ka bakit ang taas ng bill mo. Tama? Having more things will make me more important. Hindi totoo yan. Importante ka saan? Sa mga mambubudol at kawatan. Sa culture natin, if you have money, you have influence. If you have money, you have power. If you have money, you get a lot of favors. Having more things will make me more secure. Mali. The fact that you have more, the more insecure you have. Bakit? Kung totoo yan, bakit pag naglalakad ka, yung bag mo, baka manakawan tayo. Excuse me po, ba't kayo lumalapit? Wala ka ng tiwala. The more you have, the more time and energy you have to maintain. Proverbs 18:11, ang kayamanan ng tao ay kanyang strong city at ang taas ng kanyang kuta is his own conceit. Nabibigyan ba ng kaluwalhatian ng Diyos? Ha? I ask you, kailan ka huli nagpasalamat sa Diyos? Kailan ka huli nagpasalamat sa mga taong tumulong sa iyo? You know what God says? Consider your ways. Pride kills thankfulness. Sabi ng 2 Timothy 3:2, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemer, disobedient to parents. Kaya mong saktan ang puso ng tatay at nanay mo dahil sa crush mo? Dahil sa, you cannot.
I can't live without Him. Umayos ka nga. Merong isang nanay, sabi niya sa tatay niya, anak niya, anak, tuwan-tuwa sa'yo yung nasa cashier. Hindi po ma. Pagdating sa cashier, sabi nung ano, alam mo, you're so the most handsome and cutest baby na nakita ko. I want to give you an orange. Oh, sabi nung nanay niya, uy, ano sasabihin mo? Binigyan ka na orange. Sabi ng bata, balatan mo nga. Balatan mo, dalian mo. Is that thankfulness? People think they deserve better. A better home to which you live. A delicious food to lucrative position. No. Meron ka na nagko-complain ka pa. Look at the way you treat your father. Look at the way you treat your mom, your dad, your sister, your brother. Look at the way you treat your family, your neighbor, your pastor. Look at the way you treat the ministry. Look at the way you treat God. Alam mo, sabi ng Panginoon, Haggai 1:5, look and consider your ways. Verse number 6. Naghasi ka ng marami, konti ang aanihin mo. Hindi ka magkakaroon ng kasapatan. Hindi ka mapupuno. Magdadamit ka, hindi ka magkakaroon ng init. Kikita ka, pero hindi magiging sapat yan. Bakit? You don't honor me, sabi ng Diyos. Pinabayaan mo ko. Meron tayong mga activity, wala ka. Verse number 7, consider your ways. Verse number 8, pumunta ka sa bundok, magdala ka ng kahoy, at patatagin mo yung simbahan ko. Pinatatag mo ba yung Church of God? Pinatatag ba yung House of God? Ano sabi niya? Pag pinatatagban, I'll take pleasure and I'll be glorified, saith the Lord. Are you making the church better? Are you strengthening the church? Verse 9. Maghahanap ka ng marami, kaunti darating. Dadali mo sa bahay mo. Pag hindi mo pinararangalan ng Diyos, ano sabi ng Diyos? Hihipan ko yan. Hindi magkakasya yan. Kanya kahit anong gawin mo, pag mayabang ka, mawawala yan. Bakit? Pinabayaan mo yung bahay ko. Pinabayaan mo yung gawain ng Diyos. Pinabayaan mo yung ministry na kasama ka. Nagkatrabaho ka lang, hindi ka na makita. Nakagraduate ka lang, hindi ka na makita. Sumweldo ka lang, hindi ka na mapakinabangan. Alam mo, sabi ng Diyos, kahit anong laki na sweldo mo, kahit anong dami ng blessing mo, hihipang ko yan. Because you have not made my house better. Kanya nung maintindihan ko itong talatang to, 42 years ago, sabi ko, Lord, lahat ng galing ko sa talino, lahat ng pagagamit ko, pupunta ako rito. Hindi ako inutusan ni pastor. Magbabantay kami dyan. Magpo-floor wax kami, bubunutin namin to. Bahay, church, trabaho, school. Doon lang kami. You see? Bantay kami dyan. I spent my time, my talent, my treasure here. I'm not a full-time. Pero pinagamit ko, bakit? Kasi ayoko na pag pinagpala ako, hihipan ng Diyos. Ba't ganito? Ba't kulang? Bakit? Hinipan ng Diyos. Pinabayaan mo yung ministry, pinabayaan mo yung church mo. Pinabayaan mo yung gawain mo. Ano sabi ng verse number 10? Hindi ko pipigilan ko yung ulan na dumating. Ipagkakait ko yung bunga. Dapat promoted ka na eh. Dapat sumakses ka na eh. Verse number 11, tatawagin ko yung mga pagkatuyo ng lupa sa bundok at yung corn at lahat, that oil. Bakit? Lahat ng pinagpagalan ng kamay mo, walang mararating. Bakit? You never say, Lord, thank you. The best way you say thank you, ipagagamit mo yung time, talent, and treasure mo sa gawain ng Diyos. Kahit anong galing mo, pwedeng hipan ng Diyos yan. Kanya mo nga intindihan ko itong mga talatang ito. Pinagamit ko yung time, talent, and treasure. Kaya sinabi ni Pastor Fajardo, walang pera dito, Joey. Hindi ako naghanap ng pera, Pastor. Ang hinahanap ko, maging blessing sa iyo.
maging blessing at makatulong sa ministry mo. 42 years. Whatever I have is not me. It's my obedience to God, my faith in God, and how I treat my pastor. Kahit anong galing mo, hihipan ng Diyos yan. Uuwi kang wala. Kung meron akong aawayin, hindi ang pastor ko. Kung meron akong sasamaan ng loob, hindi ang pastor ko. Kung meron akong iyain, hindi pastor ko. Bye. Hihipan lang ng Diyos yan. Iningatan ko yan. I always leave God. I always tell other people, I'm a product of Pastor Fardo. And whatever ministry we have in Pasay, it was him, not me. Hihipan lang yan. Sumakses ka. Pinagpala ka. Bakit? You did not make the church strong. You wasted. Sayang ka, girl. Sayang ka, boy. I choose to be that way. Tanong, bakit ka hindi pinagpapala? Conceited. Yumabang. Disobedient. Contempt. Criticizer. Confused. Tanong, will God bless you? Dapat. Alisin natin to. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat. Pagpalain mo kami at pangunahan. Bigyan mo kami ng tagumpay. Turuan mo kami na alisin namin ang mga hadlang kung bakit hindi kami pinagpapala. Alisin mo ang kayabangan, ang unbelief, ang contempt, ang disobedience, ang criticism. Alisin mo po ito. Lalo na ang kayabangan. Tulungan mo kami magpasakop, magpakumaba. Kasi kahit anong gawin namin, kahit kumita kami, hihipan mo lang yan. Kahit anong gawin namin, hindi sasapat. Kasi ilalagay lang namin lahat ng kinita namin sa isang supot na butas at matatapon lang. Kasi nilapastangan ka namin. Hindi namin pinalakas ang ministry. Hindi namin pinatatag ang gawain at naging lapastangan kami sa pastor namin. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Will you come at the altar and say, Lord, will you help me to be what I should be? Dito po sa altar. God bless you. I want you to go to your family and pray.
Lord, thank you. May you help every family not to be confused, not to live in contempt, and not to be critical, and more importantly, not to be conceited. Teach us to consider our ways. Help us that we will go home at hindi mo hihipan kasi hindi namin pinalakas ang ministry at ang church. Salamat po sa inyo. Thank you. In Christ's name we pray. Amen. Let's all stand up, please.